Guys, di ba sinabi ko na sa inyo na wag niyong tatangkilikin ang laruan na Labubo Dolls? Ngayon lumabas na yung katotohanan na talagang ang Labubo Dolls na ito ay sa demonyo talaga. Sa video na ito, mas i-reveal pa natin na talagang ito ay hindi natin dapat tangkilikin, lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. So si Labubo Doll ay isang monster elves or mga duwende. Ito yung pumakalat sa mga tao. Ang leader pala ng mga Labubo Dolls or mga Labubo elves na mga duwende ay si Zimomo. Sa atin pong pagre-research, natuklasan po natin sa IG account ni Kasing Long si Zimomo. At makikita natin talagang demonyong-demonyo yung itsura ng Zimomo Doll na ito. Meron pang tatak ng 666. In the book of Revelation chapter 13 verse 18, makikita po natin ang tatak ng halimaw na 666. So ang numero ito po ay tatak ng demonyo. Ngayon mapapaisip ka, kung itong doll na si Zimomo ay leader ng mga labubo, tapos may tatak ng 666 or tatak ng halimaw o ng demonyo, tapos leader pa ng mga demonyo, mapapaisip ka talaga na hindi kaya ito ay nagre-represent kay Satan, kay Satanas. Zimomo na may tatak ng 666, may sungay kulay pula, another deception, another deceiving, another panlilinlang sa ating mga tao. Mga kapatid, alam nating lahat na tayong mga Kristiyano, we don't celebrate Halloween. Pero ito pong Labubo Dolls na ito ay nagse-celebrate ng Halloween. Ito po ay talagang makamundong gawain. Kaya nga po ulitin ko, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat hindi ka worldly or hindi ka makamundo at hindi ka dapat tumatangkilik ng laruang ito. Dami po ngayon mga naglalabasan ng mga Labubo Dolls na kung saan pinapakita talaga at pinopromote ang mga malademonyo, buhay, malademonyong environment. Bilang pastor, lagi ko pa sinasabi sa church, kung gusto mo mapunta ng langit, dapat dito pa lang sa lupa, galawang pang langit ka na. Mahirap naman kasi na gusto nating mapunta ng langit, pero yung ginagalawan natin dito sa mundo, tayo labaga papuntang impyerno. Gusto ko pong iwanan sa inyo ang Bible verse na ito na kung saan isang paalala sa atin ng Diyos. Sabi po ng Biblia sa Roma chapter 12 verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong ikinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin.